Magandang gabi po sa atin lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata at meron na naman po tayong pag-uusapan at bibigyan ng konting reaksyon. Tungkol ito dito sa isang barangay dito po sa District 6 sa lungsod ng Maynila na reklamo rin ng mga ilang mga constituent at mga concerned citizen dito sa barangay na to regarding na naman, take note, sa food pack. Di ba? Alam nyo itong food pack na to masyadong controversial ngayon to Talagang napakarami natin natatanggap ng mga text message regarding dito sa food pack, yung mga irregularidad na ginagawa na itong mga nagdi-distribute ng food pack at yung pakikialam na rin nila. Diba? Ayon po sa ilang nag-message po sa atin na nangyari po ito dito sa isang barangay dito sa may Bimapa. Na itong food pack na kanilang dapat makukuha dito sa barangay na ito parang medyo naging controversial pa. Kasi ang mas binigyang prioridad ng mga nag-distribute at itong barangay bureau na naman itong former chairman ng barangay at parang hindi nila ino-honor itong ibinigay ng barangay na kanilang bagong census dito sa kanilang barangay. Kasi ang pagkakaalam po natin na yung former chairman medyo nakikialam pa dito sa mga food pack na ibinigay dito sa barangay, although na siya ay isang active kagawad dahil kumandidato di umano siya ng kagawad dito sa barangay na to. At kahit na po kayo isang kagawad, ang chairman pa rin po ang dapat na nasusunod sa isang barangay. Yung termino natin bilang chairman siguro lipas na. Dahil tayo kagawad na ngayon, wag natin pakikialaman yung trabaho ng isang chairman. Pero itong nangyari dito ay kukwento natin. Babase natin sa mga nag-message sa atin at nagsabi ng kanilang nalalaman dyan regarding dyan sa food pack na naging problema ng isang barangay dito sa District 6. Ito po, ang istorya po daw di umano dito sa barangay na ito, dati po meron na po talaga silang mga listahan talaga dyan sa barangay na yan. Dito po sa dating barangay chairman. Siyempre po, hindi na kumandidato itong chairman na to kasi last term na po. Siyempre po, yung listahan na ginawa niya, gumawa din po ng panibagong listahan itong nanalong chairman. Di ba po? Nagpasenso siya sa kanilang barangay. Di ba? Lahat inalam niya kung ilan yung residente, inalam niya yung mga pangalan ng mga bawat botante o pamilya dyan sa barangay na yan. Di ba po? Napakaganda naman po nung ginawa. Kasi siyempre po, yung dating listahan, matagal na listahan na yan, yung mga dating mga nakalista dyan, siguro wala na rin dyan sa barangay na yan. Kaya binago po nitong bagong chairman. Nagpasensus siya, pero yung paliwanag niya kung bakit siya nagpasensus ng bago kasi kapag may binibigay na ayuda sa mga barangay, kapag may binibigay na kahit na ano at pag may kailangan tayo sa barangay, madali nilang tugunan ng inyong mga pangangailangan sa pamamagitan nitong census card na to. At kung may ayuda, napakadali na natin kunin ng ayuda. Ipapakita lang po natin itong census card natin at automatic ibibigay na sa inyo ang ayuda. Di ba napakaganda po? Napakaganda po ng ginagawa ng bagong chairman dyan. Di ba? Ayan ay galing sa mga constituent dyan. Kaso nga lang po, itong nangyari ngayon dito sa pamaskong handog o itong food pack na binibigay sa barangay, dinala po sa barangay siyempre. Diba? Dinala sa barangay. Ang hindi po natin lubos maisip dito, kung bakit hindi inonor ng mga taga-barangay bureau umano, hindi umano inonor ng taga-barangay bureau itong listahan na bago at sinagawang census ng bagong chairman dyan. Hindi nila inonor. Ang inonor nila yung dating listahan ng former chairman. Di ba?
Kaya anong karapatan ng barangay bureau na sila ang mag-decide kung sino ang i-honor nilang listahan? Dahil yung mga food pack na yan, dadalhin natin sa barangay yan. Itong tamang proseso, dadalhin sa barangay. Pagdating sa barangay, i-receive ng barangay o chairman. Bahala na po ang chairman kasi siya lang po ang may hawak ng master list ng lahat ng residente o pamilya dyan sa barangay na yan. Bakit nung pinakita ng chairman yung listahan ng bagong census nila dyan, hindi umano inonor at ang inonor yung listahan ng dating chairman? Parang may mali. O nga po, may mali po. Parang hindi natin maintindihan kung bakit inonor pa yung dating listahan sa bagong listahan. Di ba? Ito ba dahil sa ang chairman daw dyan sa barangay na yan, kalaban sa partido? Yan ang hirap sa atin. Pagkalaban ng barangay, masyadong napakarami nating hinihinging mga kung ano-ano. Diba? Kaya itong chairman na to, biro mo sinasabi sa atin ng ilang mga residente. Ang bait lang ng chairman nila. Alam mo, ginawa ng chairman nila. Pumayag na lang po na yung dating listahan. Siyempre, wala na naman na sa kanila yung dating listahan. Nandun sa former chairman. Ayun na lang po ang pinagamit ng chairman. At ang kasamaang palad nito, yung kagawad na former chairman na nag-distribute ng ayuda o food pack, di ba? Parang mayroong naamoy ako na hindi maganda Di ba? Kung ako chairman diyan, ewan ko lang. Di ba? At nasabi rin nung ilang mga residente at sabi sa atin, saan napunta yung ilang mga food pack? Hindi nila alam kung kanino pinagbibigay na itong former chairman na to na kagawad ngayon. Di alam kasi merong mga nakalagay dito sa mga bagong listahan na hindi po nakalista dito sa lumang listahan. Siyempre hindi sila makakatanggap ng ayuda. Diba? Dapat po binibigay natin sa chairman yan, maling-mali po. Mali po yan. Di ba mabait lang po yung chairman dyan. At binigay na lang, ayaw niya lang ng lumaki at gulo pa ang mangyayari. Total, may kinabang din mga constituent niya, mabibigay din naman. Kaso nga lang, siya yung piniipit ng mga ilang residente dyan na hindi nakatanggap ng ayuda. Na meron naman silang mga census card. Di ba? Ayun ang problema dyan. Kasi ang napasama dyan, itong chairman. Di ba? Hindi natin alam kung bakit itong former chairman na kagawad, pinapakialaman pa yung trabaho. Alam natin na kagawad. Kagawad tayo Kagawad tayo. Pero hindi natin pwedeng, ano yun yung chairman natin? Yung lagpasan. Kasi porkit kayo'y dating chairman, pwede na natin lagpasan itong nakaupong chairman dahil kagawad kayo. Hindi po mangyayari dyan. Dahil chairman po yan, siya pa rin po ang masusunod. Di ba po, wag natin isipin na chairman pa rin tayo. Naku po, Mario, na sinasabi ko sinasabi natin Kaya itong barangay na to medyo magulo yung pagdidistribute ng food pack na alam ko nagpagulo dito itong barangay bureau Bakit sila magdi-decide kung sinong i-honor nilang listahan? May listahan ng pagbibigyan at may listahan sila at may census ang barangay na dahil pinakita sa kanila na hindi naman nila inonor. Ang inonor nila yung listahan nung nakaraang administrasyon. Ay nako po, Mario Josep, Santa Maria, Marimar. Ano ba naman yung nangyayari siyan sa Maynila? Puro na lang ganyan. Kapag hindi ka talaga kaalyado, hindi ka talaga kapartido, kawawa ka, mapag-iinitan ka o mapag-iiwanan ka. At ang barangay mo walang mangyayari, hindi makakatanggap ng mga benefits ba na talagang bigay ng city, kaya pahirapan pa natin makuha. Makuha man natin, tulad nito,
sa iba pang magdi-distribute, hindi tayo. Di ba po? Ayan po ang saklap. Ayan po ang masaklap na katotohanan dito sa lungsod ng Maynila. Kaya, kung sino man yung chairman dyan sa tinutukoy kong barangay, the best po kayo. Ayan po ang sabi ng mga residente. Ibang klase po kayo, napakabait yung tao. Magandang gabi po at God bless.